Hello, magandang umaga sa inyo lahat. Kwentuhan lang tayo, no? May magsasabi na naman dyan. Ko-content mo. Sino yung bugok na yun? Kenneth, anong name mo? Si bugok na Kenneth Castillo. Last time, ano? Yung sinabi mo, na-content na rin ni MG. Siyempre, iba yung sasabihin ko. Although na same topic, may sasabihin ako ng unique ng sa akin. 'Di ba? Kayo naman. Tsaka kay magkapares kami na sasabihin, hindi naman bawal yun. 'Di ba? Tiniis mo ang panoorin. Anyway, marami nagpapa-shoutout sa akin ano, pero sige, yung mga nag-PM na lang muna sa akin. Hindi ako sanay ng ganito kadami nagko-comment sa akin eh kasi maliit lang ang viewers ko dati noon. Dati pinagtsatsagaan ko lahat ng comments binabasa ko. Alam niyo eh may mga pre-show shoutout ako dati na lahat pinipilit kasi ito yung ito yung way ko para maibalik naman sa inyo yung pagtsatsaga nyo sa akin. Hindi lang naman to basta shoutout eh para ma-feel nyo din naman na na-acknowledge ko kayo. 'Di ba? Utang ko sa inyo lahat. Lalo na yung pinabili ko ng motor. Ang sabi sa akin, lalo daw akong sumipag nung nakabili ng motor. Hindi, tinatamad na nga ako kasi nabili ko na yung gusto ko eh. 'Di ba? Anyway, yung yung Honda Click ko na luma na naibenta ko na. Anyway, ito shout out muna no. Siguro naman yung mga nag-PM sa akin si Sir Christopher Manaksa, hello, salamat po. Sir Boyvin Peñol, Sir KJ Dimesa, hello po. Sir Johan Lazaro, Sir Mikado Rayugamin, tama po ba? Pa-shout out, pa-shout out. Shout out po sa iyo. Si Bayawak Bayawak, yun yung name eh. Si Sir Eric Amistad. Si Sir Nino Angelo Iruma. Ma'am Isla Constantino, hello. Ma'am Jane Riel, hello. Si Sir Darwin Toscano. Shout out sa iyo. Sir Christoph Saga Usalya, hello po. Sir Michael Ray Manansala Balkita. Balsita o ano? Sorry po kung mali ang basa ko ano. Sir Kale Jan. Hello, Sir Kale Jan, kamusta ka na? Nag-PM siya sa pina-comment ko siya sa ano eh. Pero sa PM pala mas madali. Ma'am Athena Alexia, hello. Sir Tito Tons. Si ano to eh, vlogger ito eh. Sir Tito Tons. Nakalimutan. Ano ba yung ano mo yung channel mo, sir? I-subscribe nyo to. Ano ba name nito? Sorry sir kung nakalimutan ko yung channel. Si sir ano to eh. Malupit din na channel to eh. Si Sir Tony Cal TV. Hello, sir. Sir Renz Season. Sir Devon Ray Pasco Panti. Sir Charlezex. Hindi ko mabasa kung ano name ni Sir. Sorry ha. Sir Nathaniel Pareñas. Hello. Sir Bernard Kenneth Eduela Suerte Felipe. Hello. Si Sir Princess J. Or Ma'am Princess J. Siyempre, Princess, babae yun, di ba? Pero J yung ano. Ano, J Custora. Joke lang. Sir KD Kaiko, hello po. Si Ma'am, Ma'am Luminaire. Hello, Ma'am Luminaire. Sir Notsu Poging Op. Sir Israel Hudilia, sorry. Sir Denden Collectible, Sir Allen. Ano yung paano gumawa? Hindi yung mga sabi paano ginawa yon, paturo ako pre. Gumawa lang kayo YouTube channel. Hindi naman kahit si Norman Mangusin ang i-topic nyo, mag-topic kayo ng maraming makaka-relate.
Yun. Siyempre, ang pagkakamali ng mga bagong vlogger, ano, pag nagvo-vlog sila, hello, this is my house. Yun ang pagkakamali nyo. Alam nyo ba na yun nagkakamali? Wala namang pakialam kung ano yung itsura ng bahay nyo. Hindi naman nila kilala kung sino ka eh. 'Di ba? I know, gusto mo i-share, no? Ito yung, pwede, halimbawa, no? May i-share ka na ito, ito, nakabili ako ng Oakley na cup. Yung mga mahilig sa cup. Pero yung sasabihin mo sa vlog mo na, hello, ito, ang kinain ko ngayon ay ginataang kalabasa. Wala namang may paki dun eh. Mag-content kayo ng maraming makaka-relate. Mag-aayos kayo ng, halimbawa, technician kayo ng cellphone, ano? Yung habang gumagawa kayo ng cellphone. Pag naghahang ang cellphone nyo, ganito lang ang gawin nyo. Yung mga ganon. Kasi may nagsusearch na ganon eh. Ng mga ganong bagay. Yun lang naman ang tip pag nag-start kayo mag-vlog. 'Di ba? Dapat yung binablog nyo may trip din yung iba. Hindi yung sasabihin mo sa vlog mo, ang paboritong kulay ay blue. 'Di ba? Ano naman pakialam ng tao kung paborito mong kulay ay blue? Anyway, proceed tayo dito sa content natin, ano. So confirmed na talagang dismiss yung kaso. Ito kasi yung unang video na napanood at na-post ko. Ito, nagpapaliwanag na si Sir Norman Mangusin dun sa kaso na na-dismiss. Magandang umaga. Tatandaan nyo to? Ngayon noong January 20, yung isinampa ko kay Makagago na kaso sa Isabela ay na-dismiss sa kadahilan ng hindi po wala kaming natanggap na sagot ng kanyang counter affidavit. So, yun ang sinabi niya, no, dito sa video na to. Na, syempre, naiintindihan ko din si Sir MG. Nung una, hindi niya sinakyan to kasi wala pa namang papel eh. Syempre, baka mamaya, ito ay trap ito. Bagamat sinasabi ni Sir MJ ay trap, iniisip ko naman, hindi ko naintindihan kung paano to magiging trap. Nasasabihin mong na-dismiss yung kinaso mo. Siguro dahil baka mamaya pakagatin si MG tapos biglang yun pala iba yung outcome, 'di ba? Pero yun yung nangyari. Totoo pala ito. Ito yung na-topic kagabi. Totoo pala siya ay dismissed. 'Di ba? So meaning talagang as in wala nangyari doon sa sinampa niya. Meron pang isang kaso eh, yung sa Parañaque eh, yung kila sa Food Genius Group, yung kila Food Genius. I don't know kung anong kalalabasan noon nung nun. Pero ito confirmed na siya ay dismissed. 'Di ba? Kasi may papel na eh. So pinalalabas niya dito eh dinaya na naman siya. Alam mo 'yon, yung may mga time na naman na ganyan eh, yung pag natatalo, palaging may dahilan na dinaya tayo eh. Yung hindi lang masabi na na talagang walang kwenta yung kinaso. Sinabi na lang na parang yun nga na dinaya daw siya, no. So ano ba yung ikinaso na yon? So, nangolekta ako ng timestamp do sa video kagabi para maunawaan natin. Actually, yung iba dito, kung naalala nyo, nung nagla-live pa ako dati, may phobia na akong mag-live eh. Kasi nga, di ba, yung nangyari dun kay Ma'am Sabi. Napahiya ako nun eh. Napahiya kami nun eh. Alam nyo naman na yun, di ba? Yung nangyaring scandal na yun na nakot kami off guard. Anyway, 'di ba nagla-live kami dati noon before pa na umaakyat si Ma'am Sabi sa amin. Kasama namin si Attorney Him, kung kilala niyo si Attorney. Legit naman talaga 'yon. Kasi 2 years na namin kilala si Attorney Him eh. Na umaano din dito kay Sir Norman Mangusin. So napag-uusapan na ito. I don't know kung natatandaan niyo 'yon.
yung isinampang kaso, ito yung sinabi ni Sir MG daw na guilty daw siya sa anti-alias law. 'Di ba? Ito 'yon. Pero ang sinasabi ni Sir Norman Mangusin sa live niya, pinagsasabi daw ni Sir MG na siya ay convicted criminal. Hindi naman sinabi yung convicted siya. Ang sinabi, guilty siya sa anti-alias law. Alam naman natin yung yung kinalabasan ng anti-alias law eh. Na guilty talaga siya nung una, then inapila nila na reverse yung decision. Kaya na reverse ang decision, basahin niyo yung panoorin niyo yung ilalagay ko na lang yung link sa baba, yung discussion namin diyan regarding sa anti-alias law, no. Ipipin ko na lang diyan sa comment section. Kung bakit siya na-reverse. Hindi dahil kasi ang pinalalabas niya kaya na-reverse yung decision sa anti-alias law dahil totoo siyang Marcos. Hindi naman yun ang argument sa anti-alias law, di ba? Ang sinasabi sa anti-alias law, hindi naman pinapatunayan doon kung totoo yung pangalan niya o hindi. Hindi yun ang inaano sa anti-alias law. Sinasabi lang sa anti-alias law, bawal gumamit ng alias sa illegal na transaction. Tama ba ako? Paki-correct na lang ako, pero ganun, hindi dahil sa pangalan na Marcos. Ha? Para malinaw. Hindi ina-argue doon kung Marcos ba talaga siya o hindi. Pero na-mention doon yung birth certificate niya ay spurious. When you say spurious, ito yung meaning ng spurious ha. Ayoko magsalita ng galing sa akin, pero tingnan natin yung definition ng spurious. Korte ang nagsabi nito. Ayan o. Spurious meaning, ayon dito sa dictionary to ha, Oxford language, not being what it purports to be, false or fake. Yan ang meaning ng spurious. Sinabi ng korte, spurious ang birth certificate niya na Francis Leo Marcos. At nagkontra yung pahayag ni Nanang Remy versus doon sa taga PSA na na sinama nila sa witness yata. Basta ang magdi-discuss naman kasi do sa video na yon si Sir Irvlog na law student na lagi kong kasama. Ha, yung noon ay nakapin dyan sa baba. 'Di ba? Nakaka-boring lang talaga panoorin yun dahil explanation yun ng decision eh. Kung maiintindihan mo yun, lalabas yung maiintindihan nyo kung iintindihin nyo. Anyway, ano ba yung kinaso, cyber libel. Ito yung sinasabi namin nila Attorney Him na nakalagay dun sa papel 179 counts. Pero isa lang yung kaso. So nag-conclude kami, 'di ba, sa pamumuno ni Attorney Him na yung 179 na yon ay typo. Siguro ha, template yung template na ginamit, may nakalagay ng 179 doon na hindi lang na edit. Kaya lumabas do sa papel 179 counts, pero isa lang. Yun lang yung sinabi ni Sir MG na guilty siya sa anti-alias law. So ito yon, panoorin natin doon, no. Ito yung nangyari. Actually, hindi lang siguro template yung malay mo. Nung napindot yung 1, biglang may kinausap siyang iba, napindot yung 7 tsaka 9. Kaya naging 179 yung gumawa. Kumbaga, hindi na proofread yung papel. Anyway, play natin to ha. 31 minutes and 28 seconds. Pakasinungaling mo talaga. Kala ko ba hindi ka nagkaso ng cyber libel? On or about October 14, 2025 at 7:31 a.m., the respondent published a post on his Facebook page, Makagago WM. This post included my photograph and a cropped image
of a purported decision from the MEDC of Manila deliberately omitting critical context to fabricate a narrative of criminality against me. In this Facebook page post, the respondent made the following false and malicious, mga kahombre ko, statements. Nagpakita ka ng passport at birth certificate mo. Pero bakit ka guilty sa anti-alias law? Ito na ang pinakamagulong tao sa balat ng lupa. And overlaid on the graphic, Norman Mangusin alias Francis Leo Marcos, guilty sa kasong paglabag sa anti-alias law. Ayan ho yun. So ito yung post kung saan siya nagbase ng cyber libel. Kayo mga kababayan, kung mababasa nyo ito kasi, nagpakita ka ng passport at birth certificate mo pero bakit ka guilty sa anti-alias law? Ito na ang pinakamagulong tao sa balat ng lupa. So ito yung sinabi na paninira daw. Unang-una, itong shinare ni Sir MG ay galing sa DZRH to, na news outlet. Tsaka yung pagtanong niya na pero bakit guilty ka sa anti-alias law? Parang ang dating sa isip ni Sir FLM noon kasi nung nilalive-live niya ito lagot ka, sinabi mong convicted ako. Never naman sinabi yung word na convicted. Sabi, bakit ka guilty sa anti-alias law? Totoo naman, guilty naman talaga Guilty ka naman talaga, na-guilty ka. Then, inapila mo, na-reverse yung, yung decision. Pero na-guilty ka talaga. Totoo naman. Diba? Anyway, hindi rin basihan ang pagsasabi ng totoo sa sa libel. Pero wala namang malis dito Hindi naman andiyan naman 'Di ba syempre, lalo na kung hindi lawyer ang magtatanong tsaka patanong bakit ka guilty sa anti-alias law? Pwede mong sagutin yon. Pwede mong sagutin, makagago, tanga. Anong guilty? Na-reverse na yan. Di ba? Pero totoo talagang naging guilty ka. Na-guilty ka. Anyway, pagpatuloy natin, Yung reklamo niya sa akin. Ayan na ho yung sinasabi niya na 179 counts. Ang aking ipinost na ito ay galing ho sa isang national publisher. Isa hong tunay na news station. Ayan Norman Mangusin, alias Francis Leo Marcos, guilty sa kasong paglabag sa anti-alias law. At naandito ho ang link, mga kahombre ko, ng article na yan. So lahat ng sinabi ko ay kaya kong backupan. Meron din silang isang may video nga rin Diba? Sinasabi niya si Deo Macalma ang nag-report din yan So, paano naging libelous yan? Halimbawa, kaaway kita, ikaw si Pedro. Diba? Nabalita, si Pedro ay nagnakaw ng kamote sa palengke. Diba? Narinig nyo sa balita. Tapos ako ipopost ko, Oy, Pedro, nagnakaw ka daw ng ng nagnakaw ka daw ng kamote sa palengke Akala ko ba mabuti kang tao? Bakit ito nagnakaw ka ng 'Di ba? May source Ni-repost ko pa yung yung nagbabalita na ikaw nahuli kang nagnakaw ng ng ang tawag dito? Ng kamote sa palengke. Tapos sasabihin mo sinisiraan ka. Nagkakalat ka na ikaw ay isang mabuting tao. Tapos tatanong, bakit dito? Nahuli ka na nagnakaw ng kamote sa palengke. Akala ko ba mabuti ka? 'Di ba? So, jump nga tayo. Ano yung timestamp na 4610. Dito sa 4610, pakinggan natin. 4606. Mga kahombre ko, ang iniintay nating lahat. Ang resolution. Ito na yung resolution. Ito na ho!
babasahin ko na sa inyo. Well, nasa computer ko naman, mga kaombre ko, babasahin. Nakuha niya na yung papel eh. Eto na, exciting. Using the cited jurisprudence as yardstick, it can readily glean that the sharing of the photograph of the private complainant emanating from DZRH together with the snippet of news about him, which was posted in the Facebook wall of the respondent, is not tantamount to libel. In fact, such news article is covered by one of the exception on privileged communication. However, is the comment and or posting below the image cropped from the DZRH of the private complainant are libelous remarks in order for the respondent to be made liable? Herein, respondent posted, nagpakita ka ng passport at birth certificate mo, pero bakit ka guilty sa anti-alias law? Ito na ang pinakamagulong tao sa balat ng lupa, promise. Eto, mga kaombre ko, marami tayong matututunan dito. In libel cases, the question is not what the writer of an alleged libel means, but what the words used by him mean. In sustaining a conviction May 4 elements. libel, the prosecution must prove that the existence of 4 elements, the allegation of a discreditable act or condition concerning another, publication of the charge, identity of the person defamed, existence of malice. Yung existence of malice yung pinaka-importante. Actually, lahat yan kailangan meron. 'Di ba? So, ayan po, mga kaombre ko, yung 4 elements ng libel. This office is of the firm opinion that the statements made by the respondent towards the private complainant is not defamatory. Oh, the first statement posted was in the form of query to the respondent pertaining to the news about his conviction before the METC. 'Di ba? Regarding yung sa news. Yung ano, kasi hindi naman masasabi ni Sir MG yun kung wala naman siya napakinggan sa news. Kaya nga sinabi ganoon, bakit guilty ka sa anti-alias law sabay post nung galing sa DZRH, 'di ba? So, ano, While the second statement describing the private ayan yung pinakamagulo naman. as a chaotic, pinakamagulo, the undersigned investigating prosecutor does not consider the same as libelous. It is not defamatory and did not lower others' estimation on the person of the complainant nor cast opprobrium on his character. Tangina, may mga word na opprobrium pa, no? Kaya mahirap din intindihin. Hindi mo pwedeng sa bagay, ang mga dapat mag-content nito, mga mga lawyer talaga eh. Mas maipaliliwanag nila ng maigi to. 'Di ba? Kasi sanay sila sa mga ganyang terminologies. 'Di ba? Meron pa nga diyan eh. May quantum of evidence, may pa quantum pa eh. Tapos may iota of mga ganon, 'di ba? Or reputation. Thus, no imputation of a crime, a vice, or immorality can be readily inferred from such statement. So meron naman ditong meron naman ditong sa video sinasabi kung i-replay natin, dinaya daw siya. Pakinggan natin ha. Isabela ay na-dismiss sa kadahilan ng hindi po wala kaming natanggap na sagot ng kanyang counter affidavit. So wala daw siya natanggap. Ang sinasabi niya pa dito, hindi siya na furnishan, na copy furnish daw. Parang lumalabas, kaya siya na-dismiss dahil hindi sila nabigyan ng kopya nung counter affidavit daw. Saan ba 'yon? Yun ay matatalakay sa timestamp na 54:59. 54:59. Ito. Start tayo sa Basahin mo 54:41. nila yan. Titignan nila kung may prima facie evidence ba tong inireklamo mo or wala.
Ganun lang ho Prima ka-easy facie. yun, mga kahombre ko. Eto na, yung sampigan na naman sa kasinungalingan mo. Ito yung sinasabi niya, no, na hindi daw na. Mahirap paniwalaan na hindi ka nakatanggap ng kopya ng aking counter affidavit. Dahil Actually na kausap ko si Attorney Mikey Go. Shout out Attorney Mikey Go. In-explain niya sa akin na imposible daw walang ganyan kasi parang nire-required daw yun na mag-attach ka ng ng copy. 'Di ba? At yun ay napatunayan ni Sir MG dito dahil may picture siya. hindi tatanggapin ng Oo, prosecutor's tama. office yun. Yan yung sinabi sa akin ni Sir Attorney Mikey Go. Shout out Sir Attorney dalawa yung yung lagi kong kinakausap na attorney. At syempre, nagpasa naman sila sa akin ng ID ng bar. 'Di ba? Medyo dala na tayo eh. Na shout out kay Attorney Loterte tsaka Attorney Sir Mikey Go. Sila yung lagi nag-explain sa akin. At syempre, ang aking matagal na legal advisor na si Sir Earvlog, mawawala ba 'yun, 'di ba? Pag naging abogado 'yun, mas lulupit tayo, 'di ba? Anyway, pagpatuloy natin. Wala kang copy furnished sa Isabela, post office pa namin in-email yon. Sinunod namin at pinadala mismo yon sa address na nilagay mo sa reklamo mo. At hindi na kehulaan pa ang address mo katulad ng ginawa mo sa akin. Ito ho mga kahombre ko, ang patunay ko Ayan meron siyang may received pa dito. na na-received ho ng Office of the Prosecutors ng Isabela ang aking counter affidavit. So, debunked. Diba? Debunked. Totoo yung sinabi ni Sir MG na ito yung pinaka... Ano ba yung term na ginamit ni Sir MG kanina? Yung pinost niya sa FB niya. Nalilito ako. Mark Jason yung name nung niya, no? Dito sa Facebook page ni Sir MG, ang sinabi niyang term dito, greatest content niya. Bukas ng 7 p.m. will be my greatest content ever. Ngayon pa lang nagpapasalamat na ako sa inyo. Tindi ng binigay niyo sa akin tiwala. Totoo yun. Totoo. Kasi ang ganda ng pagkaka-explain niya dito Sa totoo lang, kung papanoorin mo to, no, hindi ako hindi ako naburyong nung pinanood ko. 1 oras to supposed to be pag mga ganyang kahahabang video na nakakatamad na panoorin, Pero kung ikaw ay interested sa, sa storyline na to, yung feud nilang dalawa ni Sir Norman Mangusin versus Sir MG, sobrang ganda nitong video na to na mauunawaan mo lahat. Talagang kada daldal ni FLM basag. Daldal basag. Galing ng credit din kay Meme God yung kanyang editor. Magaling, sobrang galing. Nasa GC namin dati si Meme God Shoutout sa iyo, Sir Meme God. Diba? Sobrang galing. Kaya lang umalis na ako. Ano na kayang balita sa kanila? Nag-live na ako dun sa yung mga GC Pero sobrang galing ng sobrang tiyaga ng pagkaka-edit ng ganito, ng mga bawat punto. Dito na lang makikita mo na lang na napaka-bobo mo pag hindi mo pa naiintindihan na may mali kay Sir FLM. Okay, o kaya kay Sir Norman Mangusin. Sobrang bobo mo na. As in, tumatagos na sa kaluluwa mo yung kabobohan mo kapag hindi mo na mahahalata na may mali yata kay Sir Norman Mangusin. Mga kababayan ko. I do recommend, panoorin nyo to yung content ni Sir MG kagabi. Lahat ng binitiwan ni sasabong-sabong niya. Ang feeling ko ganito yan Yung ginawa ni Sir Norman Mangusin na pagkaso kay Sir MG, feeling ko hindi hindi naman talaga
hindi pang seryosohan, yung inano niya na yan, yung final niya na yan, kahit pa sabihin mo na ma-issuehan ng warrant of arrest si Sir MJ, ang habol niya lang kasi diyan, makuhanan ng mugshot si Sir MJ eh. Yan lang naman ang habol diyan eh. Pag nakuhanan siya ng mugshot, makakapagpian sa kaya nga hinahabol, napansin mo, hinahabol niya yung Friday. Akala niya, di ba, ilang araw, pagdating ng 5 days, may issuehan na agad ng warrant of arrest. Yun ang akala ni Sir Norman Mangusin. Akala niya ganun kadali. Kaya, pagdating, parang pinlano niya talaga. Di ba, pagka hindi ka nakapag-reply dyan, may issuehan ka ng warrant of arrest. Di ba? Pagdating ng pang-5 araw, Friday nun, makukuha siya, di ba? Maaresto siya. Mag-weekend siya doon, makukulong siya. Feeling ko, halimbawa kung ganun man ang nangyari, yung katulad ng inaasahan niya, na makukulong si Sir MJ ng kahit 2 days, after nun, titigilan niya na yan eh. Sa totoo lang, hindi niya naman siseryosohin yan eh. Yung hanggang dulo, hanggang sa iwanan niya na yung kaso, hindi niya na-a-attendan yan hanggang ma-dismiss na lang ng kusa. Yun lang naman ang gusto niya mangyari, or ang gusto niyang mangyari, filean niya ng kaso, ma-issuehan lang ng subpoena. Kasi sa ating mga ordinaryong tao, nakakatakot talaga yun eh. Pag na-issuehan ka ng subpoena, di ba? Pagka naanuhan ka ng subpoena, nakakatakot yun. Matataranta ka nun. Siyempre, iniisip mo may kaso ka. Dahil na-filean ka ng complaint eh. Hindi niya alam, veterano itong sa mga ganyang bagay. 'Di ba? At may mga tumutulong din talaga, katulad ng minention niya ng taga Isabela. 'Di ba? Kaya very good itong na to. Na-summarize niya lahat ng ng dapat nating malaman. Panoorin niyo yun yung video kagabi. So, yan lang po muna pag-uusapan natin ngayong umaga. Magandang araw sa inyong lahat. Bye-bye.